Maraming tulong na ibinibigay ang gobyerno, lalo na ang DSWD, mga kapatid. Isa sa kanilang programa ay ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o ang tinatawag po na AICS. Ito ay para sa mga mahihirap na nangangailangan ng agarang tulong. Idedetalya natin yan maya-maya lamang kasama ang DSWD. O syempre, meron tayong question of the day lagi. Ito ang ating question of the day, mga kapatid. Anong tulong ang kailangan mo mula sa DSWD? O, pag-isipan po ninyo yan. Anong tulong ang kailangan mo mula sa DSWD? AICS, no, para lang magkaroon kayo ng ideya, no? Kasi ako rin ay ngayon ko lang nalalaman ito, no? Ngayon ko lang nalaman. Program po siya ng DSWD. Again, ulitin ko, Assistance to Individuals in Crisis Situation. So, ang layon nga daw na itong AICS program na pag-usapan natin kasama ang DSWD mamaya ay tulungan ang mga mahihirap nating kababayan na sumasailalim nga sa crisis situations, no, na may crisis talaga. So, tanungin din natin mamaya ang DSWD pag nakausap na natin kung yung mga kababayan natin na mula sa Israel, yung manggagaling sa Israel na uuwi dito sa Pilipinas, no, itong mga Pinoy o yung mga OFW po natin ay matutulungan din sa pamamagitan nitong AICS kasi meron silang, ito yung mga, para magkaroon po kayo ng idea, no, ang AICS assistance, meron silang medical assistance, merong funeral assistance, merong educational assistance. Although sa ngayon ay hindi ko alam kung gaano kalawak or ano ang scope nitong educational assistance. Pwede naman po natin tanungin mamaya, no. Meron silang transportation assistance. Ito pwede rin nating linawin kung ano ibig sabihin talaga nitong transportation assistance. Kasi kung titingnan po ninyo dun sa DSWD page nila, no, yung website, no, yung transportation assistance ay kailangan ng death certificate, medical certificate, merong court order sa PINA or referral. So linawin natin mamaya ito kasama ang DSWD. Meron ding food assistance at merong cash assistance for other support service. Ayan. Itong tinatawag na Assistance to Individuals in Crisis Situation o ang AICS nga. Well, sabi nga po, kung babanggitin namin yan, natawag namin ni AICS, AICS, Well, ito pong Assistance to Individuals in Crisis Situation, ito po ay form of assistance, ang tawag dito ng DSWD, isang stopgap mechanism for us to aid those individuals in crisis situation, like man-made calamities, natural calamities, At syempre, yung biktima ng iba pang mga krisis, halimbawa, ay yung ating COVID pandemic, na nagresulta sa maraming epekto, maraming krisis, pagkawala ng trabaho, pagkasira ng kabuhayan, ng negosyo, and all. So, technically, pag kayo po ay nasa krisis, nangangailangan ng push from the government, maaari po natin gamitin itong assistance to individuals in crisis situation. Ang mga form po nito ay medical or hospital assistance. Maaari po namin kayong tulungan na mabayaran ng inyong bill. We're not saying 100%, but then maaari po namin kayong tulungan bayaran ng inyong hospital bill, inyong sabihin nating medical bill, procedure, halimbawa, operahan, may lalagyan ng bakal, therapy, At ito po ay maaari po nating ibigay sa ating mga kababayan. Maaari din po yung funeral or death or burial assistance. Initial po natin na 10,000 pesos na cash assistance. Sila po yung entitled sa educational assistance. Na 5,000 pesos sa elementary at high school student. Kung sila may vocational o college student, maaaring 10,000 pesos. And then entitled din po sila. Ito naman po yung ibang programa, pero Sustainable Livelihood Program na 15,000 pesos ang maximum. Yung mga yung mga assistance na yan, do they have to apply for it or automatic yan na mapupunta sa kanila? Yung AICS po natin in general, kailangan pong applyan. So ito nga po, yung iba may mga fake news na may mga parapol, magsasagot ng survey, may matatanggap ka. Hindi po totoo 'yon. Kailangan niyo pong personal na mag-apply sa DSWD. Sa anumang tanggapan ng DSWD. Yes, may exemption tayo. Halimbawa, matatanda, bedridden. Well, of course, common sense naman po yun. Hindi na natin kailangan papuntahin sina lolo't lola o may sakit nating pasyente. Yung authorization o letter of authorization will suffice. And we can facilitate, you can facilitate on behalf of the patient or yung tawag nga po namin ng clients. Sec, isa-isahin na natin to kasi nabanggit mo nga merong medical assistant, funeral, educational assistant, transportation assistance, food assistance, at cash assistance and other support services, no? Isa-isahin lang natin para malinaw po sa kanila. Medical assistance po muna.
Well, a medical assistance po natin, we can help those who are in the hospital or having a procedure, ano po, operation, ano po, chemotherapy, dialysis, ano po. So any medical needs, maaari po nating tulungan up to dun sa pambili ng gamot. Ano po, ulitin po natin, in crisis situation. Ano po, in crisis situation. So kung kaya nating ma-prove na tayo in crisis situation by, of course, answering yung mga tanong ng ating mga social worker. Kasi mga social worker po natin na ginagamit dito yung membro ng Crisis Intervention Unit natin. They have the special skills and training to assess kung talaga nangangailangan yung ating mga kababayan. So, kailangan lang po nila magdala ng patunay ng procedure na gagawin sa kanila. Halimbawa po, hospital bill, yung inyong mismong bill, clinical abstract, yung inyong procedure, yung reseta ng doktor sa inyong pangangailangang gamot and all. At syempre, kailangan nyo pong i-process yan sa tanggapan ng DSWD. Kayo po sasailalim sa encoding, sa assessment, sa interview, at saka nyo po matatanggap yung inyong assistance in form of it's either financial assistance or guarantee letter. Okay. Yung ating pong outright cash assistance ay maximum na 10,000 pesos. Ang ating pong guarantee letter ay beyond 10,000 pesos. But then, very unusual na mag-exceed pa po yan sa 150,000 pesos. Uulitin ko, guarantee letter po yung maaring umabot ng 150,000 pesos. Guarantee letter po yun. Okay. Dito naman po tayo sa funeral assistance. Ano naman po ang mga detalye nito, ASEC? Well, yung ating pong funeral assistance, una po kailangan natin yung death certificate. Kung hindi pa available yung funeral contract, At syempre hindi naman po yung ating namayapa ang mag-aasikaso niyan. So bagkos yung mga mahal nila sa buhay, yung malapit na kamag-anak. So kailangan lang nilang ma-prove na kakilala nila ito, silang authorized halimbawa ng next of kin na mag-asikaso nito at sila po ay maaari pong makatanggap ng financial assistance din, yung cash natin, yung nakagaya ng nabanggit ko, maximum na 10,000 pesos. Sa atin naman pong guarantee letter, basta ang ating guarantee letter ay tinatanggap ng ating service provider, maaari pong maximum na 25,000 pesos. Uulitin ko, guarantee letter po yon, hindi po cash. Oo. Nandito ASEC dito sa DSWD website, no? Dito sa funeral assistance, kailangan ng statement of account. Ano itong statement of account? Well, yung statement of account, yun po yung makakuha natin doon sa ating sa funeral service po natin. Yun po yung provider. Parang yun po yung katunayan, yun po yung kontrata ninyo. Yan po yung katunayan na kayo po indeed, ay syempre, yung inyo pong namayapang mahal sa buhay ay nakalagak po doon sa inyo pong specific na porinarya na yun. Yun po yung tinatawag natin na statement of accounts. Okay. Educational assistance naman tayo. Mga kapatid, kung kayo ay kakatune in lang dito sa 92.3 Radio 5 True FM, kasama po natin si ASEC Romel Lopez ng DSWD at pinag-uusapan namin ang AICS. O ano nga ba yung AICS? ASEC, ikaw na. Ito po yung tinatawag nating assistance to individuals in crisis situation, stopgap mechanism, na tumulong sa ating mga kababayan na nakararanas ng krisis. Ang amin hong term dito, kung binabasa na lang po namin yung AICS po niyan, ang tawag po namin dyan ay AICS. At nandito na po tayo sa educational assistance, ididetalya ni ASEC yan. Well, ang ating pong educational assistance, ay minsan isang taon binibigay pag start ng school year. So hindi po to monthly, hindi po to quarterly, hindi po to parang scholarship program. Binibigay po natin ito sa mga kabataan o sa mga magulang ng mga kabataan na nasa krisis. Para po matustusan yung pag-aaral sa pag-uumpisa ng taon ng kanila pong mga anak. Ang kinakailangan po natin dito ay patunay na kayo registered o enroll na. Yung kagaya ng certificate of registration nyo, kung yung college student, certificate of enrollment, IDs and all. Ito po yung mahalaga. But then we discourage po ang ating mga kababayan na dalhin pa yung mga bata kasi pwede po rin yung mga bata sa ating mga tanggapan para mag-apply para sa educational assistance. Yung ating pong IDs, yung ating certificate of enrollment, will suffice. That's enough na po para patunayan na kayo po ay nag-a-apply para po sa inyong anak. Ang ating pong educational assistance ay nandyan pa rin, but then meron po tayong bagong form na pinapilot. Ito po yung Tarabasa Tutoring Program kasi ito po yung nakikita natin pinaka maayos at pinaka-sustainable na form. Ito po yung trial version natin ng educational assistance ngayon
kung saan ang isang batang non-readers ay tuturuan ng isang college student. Ano po? Nice. So natutulungan natin yung isang batang struggling magbasa na nangangailangan, uulitin ko po, na in crisis. At syempre ng isang estudyante, it's either third year, fourth year o mga second year, ano po, college student natin na nangangailangan din. So nakikita natin na nagtutulungan, ano po, parang shooting two birds in one stone, ano po, yung ginagawa natin dito sa ating Tarabasa Tutoring Program. And at the same time, tinutulungan din natin yung mga magulang o tinuturuan natin sila kung paano nila matuturuang magbasa yung kanilang mga anak pagkatapos ng tutoring program. Kasi usually, mga 2 weeks lang po ang tinatagal nito. So ito po yung isang form ng ating educational assistance. But then, ulitin ko po, ito yung naka-pilot testing para lang po. Pero patuloy yung pilot testing. So, kung magiging okay naman po, ASEC, ay kailan magsisimula ito? Kasi maganda ito for reading, no? Specifically for reading and comprehension ito. Itong Tarabasa, tama ba? Yes, tama po, Ma'am Chiki. Well, nakita naman po natin in the past few years, we've seen how the reading comprehension of our kids, kahit nga po young adults and even adults, really declined yung reading comprehension natin pababa, hindi po pataas. And Secretary Rex, as a known advocate of education, isa po sa nakita niyang dahilan. Well, alam natin yung ating educational assistance, yan ay maaari kang makatanggap ng form of cash para sa inyong mag-aaral. But then, we're not really 110% sure that they will utilize the cash grant intended talaga sa pag-aaral. Baka naman mamaya pinang-pariband, o mamaya pinang-mall, date, Well, we give them the benefit of the doubt that yes, they will utilize it accordingly, especially to their educational needs, But then, paano nga po kung hindi? But then, with our pilot design or the project design of Tarabasa Tutoring Program, we can really mitigate yung doubt na yan. Kasi ito po ay measurable. Maaari nating makita, yung bata bang struggling na in crisis, ulitin ko po, na may crisis din na pinagdadaanan, baka nasunugan ng bahay, mahirap lamang talaga, nag-improve ang magbasa. Kitang-kita po natin. And then, doon naman sa ating mga college student, can we just imagine, the sense of leadership, the sense of nationalism, na nai-instill natin doon sa ating mga mga future, maybe engineers, educators, na hirap din lang mag-aral. Pero, nabigyan mo ng outright cash without really sabihin na natin knowing if they will utilize it properly, dito po nagtuturo sila. Dito po nakakasama natin sa nation building. Sila yung mga ate na maaari mag-inspire dito sa mga bata na ito. At itong mga ate at kuya na ito na nagturo, can you just imagine din yung i-instill naman sa kanila na responsibility para sila ay magturo at alalayan yung mga non-readers natin. So, we believe na ito po ay maayos, but then we're still waiting for the completion and the terminal report of the Tarabasa Tutoring Program for us to assess kung ito ba ay una akma sa buong bansa and if this will be the new design for our educational assistance. Pero ulitin po natin, wag po magpapanik ang ating mga kababayan. Yes, may educational assistance pa rin po tayo, pero may pinapilot din po tayong design nito. Pero magandang programa. Again, sa mga kakatunin lang sa atin, ako si Chiki Vergel and kausap po natin si ASEC Romel Lopez ng DSWD. Pinag-uusapan po namin ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. AICS po mga kapatid. So nandito na po tayo sa transportation assistance. Ano naman po ang kailangan natin malaman dito, ASEC? Well, yung ating pong transportation assistance is a form ng Balik Probinsya program natin. But then yung Balik Probinsya natin, mas malaking programa po yon under ng isang sistema natin dito, yung Kalahi Seeds. So let's put aside yung, kumbaga, yung sabihin na natin full grown version nito. Itong tinatawag natin Kalahi Seeds na Balik Probinsya program. Ito pong ating transportation assistance, maaari po natin ibigay ito sa mga kababayan natin na halimbawa ay nasa krisis na natanggal sa trabaho, gusto nang umuwi sa probinsya. Halimbawa ay nabiktima ng illegal recruiter, gusto nang umuwi sa probinsya. Ito po yon. Bibigyan namin kayo ng pamasahe para makarating po kayo sa inyong probinsya. Ito po ang transportation assistance na tinatawag natin. Una, patunay lamang po
na kayo'y may krisis na pinagdaanan. Halimbawa po, kung kayo nabiktima ng illegal recruiter, sigurado kung kayo nagreklamo sa pulis, ang police report ay will suffice. Halimbawa ay natanggal sa trabaho, gusto nang umuwi sa bahay, well, yung inyong sabihin na nating memo sa inyo, text man yan, na nagpapatuloy na kayo wala ng hanap buhay dito. Kung gusto niya lang umuwi talaga sa probinsya, na maaari namin i-validate sa inyong lugar na tinitiran o sa dati yung pinagtatrabahuhan. Ano po? So, ito po yung ating transportation assistance. Isang beses lang po itong ibibigay sa inyo. Kasi ayaw naman po namin, Ma'am Chiki, at sa ating mga kababayan na ngayong bare months, hihingi ka ng transportation assistance pa uwi. Sa susunod na Semana Santa, hihingi ka na naman ng transportation assistance. Baka naman nagagamit nyo po ang DSWD, ang pera ng taong bayan sa inyo pong paglalakwatsa. Oh, di dapat ganon. Kasi nga, lalo na itong programang ito ay assistance to individuals in crisis. So, hindi po assistance para sa lahat to ha. For individuals in crisis lang po. Ulitin lang po natin, Asek, ano yung sino-sino, yung mga individuals in crisis para for the benefit of those na kakatunin lang sa atin. Well, yung ating pong AICS, yung Assistance to Individuals in Crisis Situation, ang target po talaga nito, yung poorest of the poor. But then, hindi naman po yan na sarado dyan. Ito nga po ang gusto ng ating kalihim, Secretary Rex Gatchalian, na inclusive tayo. Following the orders, of course, of our President Ferdinand R. Marcos Jr., dapat inclusive. So, regardless po ng inyong socio-economic status, maaari po kayong mag-avail nitong ating Assistance to Individuals in Crisis Situation. Wag naman sana, kahit cameraman ka ng TV5, ng 1PH, hindi mo naman masabi, nasunog ang inyong bahay. Mm-hmm. Yes, may savings ka, pero ano ba naman yung konting tulong? Nang sa ganun, may jump start ka naman. Correct. Po? So, ganun po yun. Hindi naman ibig sabihin, bakit nyo tinulungan to? Nakatira sa subdivision. Yes, naiintindihan po namin, katulad namang may cancer na sa bahay nila, halos wala na nagfa-function. So, ito po yung mga stopgap mechanism po natin. But then, ulitin ko, ang priority po talaga natin dito yung mahihirap. But then, hindi naman exclusive sa kanila ito. Kasi regardless of yung inyong socio-economic status, kung kayo apektado ng mga krisis, kagaya po nung nabanggit ko, na-landslide ang bahay, nabagyo, nabaha, o may gera sa lugar ninyo, na-displace kayo, sa inyong trabaho and all. So, maaari po kayo maging entitled sa ating assistance to individuals in crisis situation. Provided na mamimit nyo ang aming requirements. So yan, malinaw. Dito naman po tayo sa food assistance, ASEC. Anong kailangan namin malaman dito sa food assistance? Well, ang ating pong food assistance, syempre, self-explanatory para po sa pangkain ng ating mga kababayan. It's either form po yan ng cash, so hindi naman po ito sobrang malaki, maliit na halaga, but then sapat para tulungan kayo. Or yung mismo family food packs namin, pwede namin ibigay po sa inyo. Kung talagang wala na po kayong makain, talagang hirap na, pakainin ng pamilya, maaari po ito. Nakakatulong po dito yung mga requirements nyo. Halimbawa, kung may mag-a-attest sa inyo, kung barangay man, kung LGU nyo man, na kayo'y walang-wala na talaga at nangangailangan ng tulong ng DSWD, this will suffice para mabigyan po namin kayo ng ating tinatawag na food assistance. Ulitin ko, in form of cash maaari or mismong family food packs po ng DSWD. Ito ang last po na kind of assistance dito under the AICS, or Assistance to Individuals in Crisis Situation. Cash assistance for other support services. Anong ibig sabihin po, ASEC? Well, ito nga po yung cash assistance natin. Halimbawa po, hindi naman specially designed. Halimbawa po, yung isang barangay, sabihin na natin, nawalan na ng kuryente, sumabog pa mga transformer, tapos na, alam niyo, yung mga unforeseen po natin ng mga calamities na, kumbaga sabihin na natin, wala dun sa regular handbook natin ng mga nangyayaring calamities, maaari din pong gamitin yan. Halimbawa po, yung isang lugar po, sumabog yung katabing planta na nag-i-emit ng masamang amoy, hindi makapasok yung mga tao, hindi makapasok po yung mga ganito po mga unforeseen calamities, maaari din pong gamitin ng ating mga kababayan para sila'y matulungan. Ito po yung pinakamabilis na stopgap
mechanism natin. Nasa ganun, mabigyan natin sila ng kaunting push as they strive to get back to their normal lives. Again mga kapatid, itong assistance na ito, hindi po para sa lahat. Dun po sa mga individuals in crisis lang po mga kapatid. Again, meron po tayong medical assistance, funeral assistance, educational assistance, transportation assistance. Ito yung transportation assistance, nilinaw po niya kanina na ito ang parang balik probinsya na transportation assistance, food assistance, and cash assistance for other support services. Ayan mga kapatid, in-explain na niya lahat, pati yung mga kailangan, yung mga mga requirements na kailangan dalhin o ipakita para ma-avail po itong mga assistance po na ito. So diretso na po tayo sa mga tanong at komento ng ating mga netizen dahil kasama pa rin natin live via StreamYard si DSWD Assistant Secretary Romel Lopez. Ayan, eto si Asek, nandyan kayo? Ayan. Si Jean Layon. Yes po, ma'am. Oo, eto sa social media po, basahin natin. Si Jean Loyola Precioso, sabi niya, pangkapital po sana kahit tindahan po. Pwede po ba yun? Well, para po, ma'am, bago ko sagutin si Ma'am Jing, meron pa po tayong dalawang form ng AIX. Ito yung yung isa dito, yung isa sa pinaka-importante na usually ay neglected, nakakalimutan ng ating mga kababayan. But we offer this service. Una po, yung referral system. Form din po ng AIX yan. Kahit sino po maaari mag-refer sa DSWD. Kayo man po ay mayor, vice mayor, governor, vice governor, senador. Hindi po to pamumulitika. Kasi kahit po media, kahit po pribadong sektor, halimbawa po alagang kapatid, maaari pong i-refer ninyo para po maabot ng mga programa ng AIX natin na tinatawag. So yun po yung isa pa, referral system. So siguro nga sabi ng ibang tao, nagagamit ni mayor, nagagamit ni Kong, ni senador. Kasi totoo po, may referral system tayo. But then, uulitin po natin, it doesn't mean, and it doesn't follow na yes, ni-refer ka 110%. Subject pa rin po kayo sa scrutiny ng ating mga social worker. And then, ang last po, Mama Chiki, sa ating mga kababayan, yung psychosocial intervention. Ito po, aside from the material, the food and the non-food items that we usually provide yung ating mga affected individuals, nasa crisis man yan, nasa calamities man yan. But then, yung ating psychosocial intervention, kasi we really give the premium sa mental health, sa mental status ng ating mga kababayan. Kung kinuwala ng kamag-anak, yes, maaari ka namin bigyan ng funeral assistance. But then, at the same time, maaari ka rin kausapin ng ating mga psychosocial counselors, ng mga ating mga grief counselors, nasa ganun may paliwanag sa inyo kung ano yung pinagdadaanan. And at the same time, matulungan ka namin to cope up sa inyong krisis po sa buhay. But then, para masagot po si Ma'am Jing, well, yung ating po negosyo, ay under po ng ibang programa. Yan po ay under ng Sustainable Livelihood Program. Yes, yan po ay available din. Ito nga lang po ay hindi po kagaya ng ating AIX na within the day, as much as we can, ay maaari naming ibigay na sa inyo yung inyong cash grant. Ito pong AIX, dadaan kayo sa seminar, daraan kayo sa masusing verification, and then kung mamimit nyo yung mga requirements, maaari kayong bigyan ng pang-umpisa sa negosyo. And we encourage nga po, mas malalaki, mas marami kayo. Halimbawa, isang barangay, samahan ng mga, sabihin natin single mom na walang hanap buhay. So, maaari po kayong bigyan ng tulong ng DSWD under the Sustainable Livelihood Program. Maaari po kayong bigyan ng 15,000 pesos po kada isa. So alam naman natin yung 15,000 pesos parang medyo maliit. Kaya nga po we encourage yung parang cooperative type grupo. Yung gagawin po. Opo, yung mas malaki po ang inyong startup capital, mas marami po kayong possibilities. Marami kayong options na gamitin ito sa inyong pagninegosyo. Marami pa tayong tanong dito. Sexy Flor Golong, sabi niya, pang down ko po sana sa tricycle, sana matulungan niyo po ako. Salamat po. Same rin ba ito ng nature dun sa question ni or answer dun sa question ni Ma'am Jean kanina? Well, iba naman po kasi yes, maaari po tayong tumulong sa livelihood program, but then not to the extent of helping you buy something na tricycle to that effect, kasi mas ini-encourage natin yung enterprising, hindi yung available na
hindi na yung off-the-shelf ika nga, nakukunin na lang natin, tapos yun na lang. Kasi we encourage din po yung ingenuity ng ating mga kababayan. Kasi alam naman natin na, yes, isa'y halimbawa yung pagta-tricycle sa pinakamabilis na sabihin na natin paraan para kumita. But then, is this really sustainable? Match ba ito sa lugar ninyo? Yung mga ganun po. Kaya as much as talaga we can, we encourage din yung ating mga kababayan to come up with, sabihin natin na project proposal. Yung ating pong under sa SLP, hindi po yung sabi nga natin off the shelf. Kasi alam naman natin, yes, gusto namin magtayo ng kainan. Okay, but then is this really feasible? Kasama niyo po kami sa pagbalangkas nga para makita namin at to ensure the sustainability of the program. Kasi tandaan po natin sa ating mga kababayan, hindi naman po natin, di ba nabanggit ko po kanina, we encourage nga na marami po sana. Kasi ayaw natin yung, yes, tinutulungan ka, pero ikaw lang. Ang gusto namin natutulungan kayo. And then at the same time, ini-empower namin kayo. Saka kaya go ahead. Yes, kasi po ang gusto namin doon, ang nag-i-improve po ay kayo. Ang makikinabang po ay kayo. Hindi ikaw, hindi lang ako. So mas marami po. And then yes, but then to that, para po doon sa ating nag-message, well, I'm really sorry, pero pagka gano'n po mga off-the-shelf, medyo hindi po kasama sa programa po ng DSWD. Tandaan po natin sa mga poor, marginalized, and vulnerable sectors po ng society. Yan po yung kinikater. Asek, bilisan natin ang sagot kasi gusto kong ma-answer itong mga questions nila. Si Maymay Sanchez, sabi niya, kung sa mga gamot, may limit po ba yung binibigay na financial assistance? Gandang tanong yan. Well, kagaya nga po yun na nabanggit po natin, ang ating pong cash assistance, outright cash assistance, maaaring mag-maximum po ng 10,000 pesos. But then, hindi naman po mangyayari. Ang kailangan nyo lang po 5,000 pesos na gamot, bibigyan namin kayo ng 6,000. Hindi naman po. Lagi pong may equity po yan. Lagi pong mababa ng konti. Halimbawa po, bibil kayo na 100,000, meron naman tayong guarantee letter. Ulitin ko, guarantee letter, hindi po cash, hindi naman po namin babayaran ng buo yun. Kasi syempre, kailangan may equity rin po kayo. Ginagawa po natin ito, hindi para magdamot, kundi mapaglaanan din ng pondo yung iba pang mga ngailangan. Yan. Tandaan si Maymay. Si Mark Mendez naman, kailangan po ba talaga ng Certificate of Indigency kapag nag-apply? Sa barangay po ba yan kinukuha? Paano pag ayaw bigyan? Well, hindi na po natin talaga ang requirements yung Certificate of Indigency. Sa nga po natin, sa dictionary natin, wala nga pong indigency. Indigent nga ang tawag natin sa ating mga kababayan. So, hindi po kailangan. But then, kung meron kayo, mas maaari makatulong. But then, hindi po yan yung end-all and be-all ng ating pong requirements para po sa assistance to individuals in crisis situation. Ayun, malinaw na malinaw po. Si Ana Salve, sabi niya mayroon po bang financial assistance for single moms naman? Well, ito nga po ang maganda para sa ating mga kababayan na natatanong din po tayo lagi dyan. Yes, under the Expanded Solo Welfare Act, entitled po kayo sa cash assistance. If I'm not mistaken, that's 1,000 pesos po yata na monthly stipend. Forgive me about the figure. But then, ang sure po ako, kayo po ay entitled sa cash assistance. But then, under the Expanded Solo Welfare Act, ang tinatas po dyan ay local government unit. Kagaya po ng ating mga senior citizen, under the Expanded Solo Welfare Act, ay inihikayat po, o binabatasan, ang ating mga local government units to come up with a solo welfare desk para pong yung OSCA o Office of the Senior Citizens Affairs kung saan diyan po didinggin, diyan po pakikinggan yung pangangailangan ng ating mga solo parent. But then, kung under po sa programa ng DSWD, wala pong specific na programa para po sa ating mga solo parents. Wala pong halimbawa social pension para sa solo parent under the DSWD. Wala po. Nandyan nga po yan supposedly sa ating mga LGU. But then, maaari naman po kayo mag-avail ng iba nating mga programa like AIX, SLP, once na nami-meet po natin ang requirements. Kabilang nga po dito na nasa crisis po. Oo, siguro sa last question tayo, Asek, si Joan May, paano po makakuha ng tulong kung ang sitwasyon po ay kailangan ipa-assess ang bata sa developmentalpedia? Ang mahal po kasi ng bayad. Kaya minsan, ang iba, undiagnosed daw. Well, when it comes po dyan, aside po sa DSWD, ang atin pong, hindi ko lang po talaga sure yung kanilang moniker doon o nickname. Pero ang DOH meron din po parang AIX form
para naman specifically sa ospital ho talaga. So maaari din po natin silang ilapit. But then, para po sa ating mga kababayan, when it comes po kasi sa assessment doon sa ating pasyente, well, mga doktor po yan, that's not the expertise of the DSWD, maliban po sa ilan nating mga child psychologists. But then, kung kaya pong i-accommodate na ating mga child psychologists, and if that will be enough para doon sa kanilang pangangailangan, well, we will gladly help. But then, of course, maaari din naman po nating i-link din sila o i-refer doon sa mga institution. But then, ang problema po natin dito, Ma'am Chiki, yung availability rin. Kasi halimbawa, may mga doktor naman tayong partners, tumatanggap na, sabihin na natin, ng guarantee letter natin yung ospital o yung clinic niya. But then, ang problema, yung availability po nito pong mga nag-a-assess po natin. Yung po usually ang nagiging problema natin, lalo na doon sa mga probinsya o doon sa mga malalayong mga lungsod, mga bayan dito po sa bansa.